Hi Capricorn, mid-month na tayo, mid-May 2026. Kukuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Capricorn, kamusta kayo? Capricorn energy, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance. Ano nga asahan ng mga taong ito? Ngayong mid-month of May 2026 para sa mga taong maaring makapakinig nito. Capricorn energy, kukuha muna tayo ng panimulang baraha. Ano man po ang babagsak dito, ika-clarify natin ha. Capricorn, anong inyong aasahan? This mid-month. Guidance advice po. Capricorn, mid-May, any message po para sa kanila? Guidance advice. Mid-May. Capricorn. Capricorn, ano nga asahan? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Guidance mid-month of May. Beauty. Napakasipag ngayon. Tumalon. Change. Okay. Change of beauty. Meron bang magpapa-enhance? Enhance. May pagbabago kayong gustong gawin sa inyong mga ganda. Pero maganda na raw kayo at makisig na. And ika-clarify natin yan ha. Any guidance po para sa mga Capricorn? Ano bang kailangan nilang marinig? Mid-May 2026, ano nga asahan ng mga taong ito? Capricorn energy. The Void. Okay. Wala daw visa. Parang wala bang visa yun? Hindi na kasi kailangan. Hindi na kailangan magpa-enhance or ano pa man. Will. Pero meron kayong mga free will. Ano daw? Sandali ha. May mga free will kayo kung ano yung gusto nyong gawin. Decision, action. Walang makakapigil. Baka ganun lang yan. Si The Void. Or wala kayong dapat iwasan. Ano pa man. Sandali. Tayo po ay live na live. May pa-exam lang po sa TikTok. Sasagutin natin. Ayan. Nakapasa tayo sa ilang test ng buhay. Para sa inyo Capricorn, nakita natin si Beauty. So sisilipin natin ulit si Planet Beauty. Venus. Planet of Beauty, Venus. Nasaan si Venus sa inyo? Yes. Anong yes? Nasa yung mga 6th house na. It will enter your 7th house mid-month. Pero by the time na mapakinggan nyo ito, marahil nag-apply na. Pagdating sa inyong mga physical health, physically, mentally, emotionally, I see na mayroong improvement sa part na yan. May mga pagbabago ba kayong naramdaman sa inyong kalusugan na pray natin na mayroong healing, ano man ang pinagdadaanan, hindi po isang medical advisor si Moonchild. But I see beauty. Ayan, may ganda, attraction. Or magandang pagkakataon ito kung meron kayong mga gustong ipa-enhance as I've mentioned or baguhin, or may something bago kayong gustong gawin sa inyong mga aura, kaya sa inyong mga hair color, anong tawag dito? Hairdo. Ano yan? May hairstyle. Ayan. May mga gusto kayong gawin dyan. Magandang chance to guys. Timing. I feel na, this is for some of you ha, na in a way parang baka binabaliwala or iniiwasan kasi walang time. As a Capricorn, itong mga nakalipas, baka higit kayo naging busy. Maybe this is the time, no? To do some more self-care naman. Kayo naman, self-love. Kung meron kayong mga changes na gustong gawin sa inyong mga aura, okay, maaring kailangan ko nang mabanggit yon unang-una pa lang. But other messages, si Venus po is the planet of beauty, attraction. Money rin yan, love. Na aking nabanggit, it will enter na, mid-May na tayo ha, mid-month of May, your 7th house of relationship. Ano na ibig sabihin yan? So, nagbo-bloom po. Maaring may mga pagbabago sa relasyon na kung saan ika-clarify natin ha, ano pa yung pagbabago na yan. Pero dito may ganda na raw. May ganda. Parang ito na, nakalaan na. Nilaan na, tadhana na, card of destiny. May ganun ba? Jupiter, the planet of good luck,
beauty rin. Lahat na ng magagandang definisyon ni Jupiter. Bilang siya yung fortune, swerte. Ayan, may sagana, nag-grow, lumalaki. Lumalaki, umuusbong ang buhay. Nasa inyo pa rin po itong 7th house of relationship. Meron na naman tayong warning. Ayaw ni Ayaw ni TikTok ng trending yung camera. So, tayo po ay live na live. Aalisin natin si Capricorn. Ayaw niya ng image na to. Ewan ko ba dito kay TikTok? Ayaw niya ng mga imahe. Wala namang masama dito kay image lang naman yan. But anyway, nasa na tayo? Sige, clarify na nga natin. Nawala tuloy ako. Ano ba yung nabanggit ko? Ayun na, Jupiter. Nasa inyong mga 7th house rin po. Still, nasa inyong mga 7th house of relationship, partnership, marriage, meron ba? For couples in a relationship na sinubok na rin ng ilang pagkakataon, hindi po imposible, mid-month until June yan guys. Si Venus will stay in your sign. Si Jupiter din until June to July pa yan. Maaring anytime soon, kung hindi man ngayong mid-month, mid-May lang naman yung reading natin, ay for some of you, para sa ilan, couples in a relationship, especially, na dumaan na sa ilang hindi kagaanan, kumbaga na-test na rin kayo ng buhay, may ilang pagbabago na. Hindi po imposible. Paano na to, Moonchild? Sasabihin ko na. That could be a surprise kasi for some of you, unexpected. Maring meron pong marriage proposal. For some of you, okay, or ngayon pa lang, maring napag-uusapan nyo naman na ito ng iyong kapareha. May ganun ba? Ayan. I-comment nyo na lang. Eto na, kuha tayo additional messages, clarifications. Bakit ito po ang nagsibag sa akin? Para sa mga Capricorn, guidance, advice, mid-May po tayo. Mid-month of May, any messages? Anong asahan ng mga taong ito? Ano itong pagbabago? The moon and the sun. I-operate na natin si the moon, the sun, the star na lang guys. Kompleto na. Tingnan natin. 5 of Cups, 8 of Swords. Okay. Sandali, biglang may hugot. Add tayo. Capricorn energy po. Any guidance? Knight of Wands. Okay. I feel dito yung mga, especially nga sa mga ilan sa inyo na nakaramdam na nung ilang delays or ilang glitch. Yung mga hindi kagaanan sa relasyon. Yung lungkot, yung kaba, yung takot. Alam ko, diretso umangat kasi minsan nagiging negative na tayo. Especially for singles din na nakikinig ngayon, Capricorn energy tayo. Huwag kayong ma-stock doon guys ha. I see for some stock up ngayon. Merong ina-avoid. Alin? Kasi hindi pa ready kasi Moonchild si 3 of Swords umangat. So of course, ayan. Tayo po yung general message ha. Just only take what resonate guys. But I see healing. Healing, improvement sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon. So, mas nabibigay din sa akin, may papuso na dyan. Ang inyong knight in shining armor, nandito rin. The moon, it's all about emotions, feelings. Sobrang magkakonekto sa ilang galawan ng planeta natin na na-mention ko na sa inyo una pa lang. Beauty. Ayan, pawis na pawis si Moon siya. Kita nyo pa sa camera. Dahil may tension tayong nakikita. Pinagpapawisan tayo na warningan tayo ni TikTok. Hi, Miss City. Good morning. Ilalaban ko lang ang mga Capricorn. Ayan. But anyway, sana nandyan ka pa. Eto na, Capricorn energy. Nagahang si Moonchild, Kasi I feel sa ilang barahan nyo dito na may hugot kayo. Mid-May. Para sa ilan ha, for singles na parang may ilang mga pinagdaanan from the past na hindi madali. Of course, hindi nyo kailangan sundin yung ilang messages na maging bukas agad doon sa pagbabago.
Kasi iba-iba po tayo sa proseso ng healing. The Three of Swords, the Five of Wands. Pero lagi yung tatandaan daw po na meron kayong one decision away ang mga bagay, huwag kayong ma-stuck. Okay lang to pause, damahin ang kailangan damahin, iiyak ang dapat iiyak, pero huwag niyong pahintulutan na magtagumpay. Yung ilang hindi kagaanan, yung negativity sa inyong buhay. Kasi malawak pa yung ating nakikita, merong liwanag, may pagbabago pa. Pero of course, you have to start una't huli sa sarili. Do some healing, tulungan natin ang ating mga sarili, Capricorn. Change for the better. Change. Beauty, magpaganda, magpaspa. Ayan, magpasalon, deserve niyan. Sabi ko nga, mga changes na gusto niyong makita sa inyong mga looks or identity, physical, mental, emotional. Alam ko madaling sabihin ito, lalo kung meron kayong mga hugot sa kanya-kanya yung life. Pero I see growth. Okay? Okay lang na iwasan na. Baka ito yun. Yung mga walang bibisa na sa inyong buhay. Yung wala na kayong maaalog pa. Walang maaalog. Huwag kayong ma-stuck doon. Okay, release. Let go of anyone or anything that no longer serves a purpose sa inyong buhay. Kasi baka na-stuck kayo doon eh. Masyado kayong nalulumbay. Na okay lang naman. Again, iba-iba tayo sa part ng healing pero nag-reverse na po si Three of Swords. Isang indikasyon na moving forward na talaga kayo. Pinaghahanda na kayo ng mga baraha actually para sa pagbabago. Pero again, hindi to guys mangyayari kung stuck up tayo. For some of you na mayroon pa rin patuloy na naging avoidant sa sariling pakiramdam. Another reminder tayo, no, ang tanging maiwan lamang po ng mga baraha every time, ito lang po yung maaring condition sa situation nyo na pwedeng kinakaharap na ngayon pa lang or kakaharapin. Pero yung outcome, yung resulta, lagi kong nababanggit, yung finale sa inyong teleserye, of course, at the end of the day, wala po sa mga baraha. Sa huli, meron kayong mga will, ang inyong mga free will narito. One decision away ang mga bagay, Capricorn, nasa inyo pa rin ang kasagutan, ang inyong kapalaran sa true lang. Ito po ay yung guidance lamang, yung pinapaalala sa inyo ng barahan na pwede pa, meron pa. Stay positive lang with the sun. Stay optimistic. Okay, this is for some, especially single. Okay, so more on love tayo guys kasi again, si Venus nasa inyong 7th house, it will enter relationship, marriage sector. For some of you na pinagtibay na ng panahon na pagdaanan na to, nilaban na, I see reconciliation, reconnection, healing, being ready sa emotions, mas seryoso, mas malalim, depende sa situation nyo to Pero kung single, ready na to mingle, moonshot, ready na ako. Magandang pagkakataon ito. Especially mid-month tayo guys. Mid-month of May, meron tayong darating na new moon. This May 18, tama ba? Double check ulit natin. May 17, May 18, ganyan. It will highlighted naman your 5th house of romance, love life. Kung ready na kayo again, merong someone akong nakikita para sa inyo. Kung hindi lang kayo ma-stock up sa situation for some single na totally hindi pa ready, huwag yung mamadaliin just because meron ako nakikita ay agad-agad, depende to. Hindi nyo kailangan magmadali. Basta maging klaro lang kayo sa inyong mga kagustuhan pa na ma-achieve sa relationship. Walang imposible. Okay. Ganon yung energy. May mga change for the better nga. Sabi ko, may improvement. Tutulungan lang din natin ang ating mga sarili. Other messages, marahil kailangan ko itong mabanggit. I see long term na kasi yung commitment, relationship, nag-grow kayo, or yun yung pinaka-advice, maybe do some reflection kung moonshot para hindi naman parang kung kayo nasa isang relasyon for some Capricorn na stock up na talaga, naging negative, parang hindi na nag-grow. Sa part na yan guys, of course kayo pong higit na makapagsasabi Jupiter, Venus, it will enter your 7th house pa rin, magbibigay diin. Jupiter still nasa inyong mga 7th house. First half of 2026 guys, take advantage nyo to.
For some na moon sign, parang hindi ko naman naramdaman ang biyaya ni Jupiter. Kasama yan sa yearly reading natin. Maaring nabanggit ko yan. Jupiter is the planet of good luck. Kapag si Jupiter nagta-transit po sa 7th house, once every 12 years lang yan, guys. Merong someone. Maaring nagbibigay din sa inyong buhay ngayon na pwedeng makapagpabago ng inyong, perception, change sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon. May ganda, okay? Pero again, depende ito. Kasi for some, baka stuck up na. Matagal na parang very stagnant yung energy along sa ilang barahan nyo. Pag nilay-nilayan po, do some reflection sa relationship, Capricorn, kasi kayo po ay baka nasa maling relasyon. Lalo ka pa kung hindi nyo na nararamdaman yung aking nabanggit. Yung ganda, yung pagmamahal, okay? Yung attraction, yung liwanag with the sun, at may hugot pa with the moon. Yung healing, kayo po ba ay naghihilom or nasasaktan pa rin or nasasaktan lang. So, syempre pa, kayo po higit na makapagpapasya. Okay, pero meron pong sa mga pagkakataong ito, take advantage na be open sa ilang possibilities kasi meron someone interesting na pwede kayong makilala, special, na maaaring matatawag yung marriage material, husband-wife material, ganun po. Pero kung hindi dama, teka. Kung hindi nyo masyadong dama, sabi ko nga, for couples yan in a relationship, maybe this is a sign. Baka ito po kasi ay binabaliwala nyo lang at nasa stock up na pala kayo. Nakahang lang ang mga bagay. At meron kayong napapalagpas na chance. Ganon yung energy. Okay, may mga bago. New moon, guys. New moon na mention ko in Taurus, regardless sa zodiac sign, hindi kailangan mag-apply yun. New moon in your 5th house of love life, romance, change. Sabay kayo, yung iwanan ng control or ng limita ang inyong mga sarili. May mga pagbabago po sa relasyon. Again, for the better, improvement, even development, nag-grow, nagbo-bloom ang inyong love life. May someone new or new connections, new love interest na pwedeng mag-appear dyan kung pahihintulutan nyo lang. Other messages sa 5th house, the sun is here. Na-mention ko yung marriage or love proposal yan. Kung single kayo, baka may mag-propose din sa inyo. Na love kayo, na mayroong ilang realizations na mahal pala kayo or mahal nyo siya. Nagbibigay din po ang love life. Love is in the air. Taurus to Capricorn. Ano na yan? Kita nyo? 20 minutes. Pang-yearly to, guys. Itong reading natin sa inyo. Pero nag-grow po ang inyong mga love life. Ang kailangan lang gawin ay tulungan, maging klaro sa inyong mga nararamdaman. Yung may liwanag, yung may saya. I-mention ko, this is for couples in a relationship or married na. Si 5th house po kasi ay connected sa children. The sun is here, 3 of swords, may changes, may ganda, may pag-ibig, may growth. Maaring merong baby blessing po for some of you na dumating. Someone new na pwedeng mag-add up sa inyong pamilya. So, reversal tayo. Pwede rin naman kung single kayo, hindi makakonect one of your family members po. Hindi isang medical advisor si Moonshag, pero for some na nilulook forward na rin ito, why not? The sun, ayan, very positive po yung energy. Magandang pagkakataon ito na makabuo or bumuo. Of course, bata-bata, paano ka ginawa? Have fun, enjoy more quality time together. Kung ito talaga nilulook forward na Kung meron na kayong mga anak at hindi mag-resonate yun, maaaring I feel magkakaroon kayo ng more time together para mas mapatibay yung connection sa pamilya or kayong dalawa as parents. Ganon yung energy. Or why not? Have fun then. Enjoy. In general na to. Capricorn, have fun. Along with your other cards, may pagkaseryoso. But at the same time, umangat din yung ilang pagbabago na deserve nyo. Okay? Para saan? Sa mas may saya, may liwanag. Yung para kayong mga bata.
Umaangat yung enerhiya na parang PBB teens. Deserve nyo yung may kilig. May kilig. Ayan, at may dilig. May dilig, may mga halaman kasi dito. Enjoy din, deserve niyong maging masaya ha. Seryoso na ang nakikita ko dito. Lumilevel up kayo sa relationship. Love, love, love. Deserve niyo yan. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig kayo ng pinakamahagba so far ngayong mid-month of May 2026, Capricorn.